So, ngayon lang kasi nagka-internet sabi na wala, 4 na araw. Ay, hindi natin nasubaybayan ng mga live. Pero, ganun po man ito. Yung tungkol sa kaso ni Tatay Digong ng Davao sa ICC noong 22, ano? Sabay din ng hearing dito sa impeachment ng kanyang anak. Para sila na pwede dati atin mag-ama. Pareho silang hindi umaten. Si Sarah, hindi umaten sa impeachment. Ang tatay niya, nakakulong, ayaw pang umarap. So, kinumpirma na ng ICC. Talagang magtuloy-tuloy na ang hearing. Humanity. Ano ba yan? Yung karumal-dumal na ginawa niyang pagpatay sa mga Pilipino, kapwa niya Pilipino. Against humanity. Crimes against humanity. Crimen. Laban sa sangkatawan dito sa Pilipinas. Po, maganda rin yan kasi para magkaroon naman ng justisya yung ating mga kababayan na nawalan ng justisya sa panahon ni Digong. Kaya sila tumakbo sa ICC kasi nga wala silang makuwang justisya sa kanya. Kaya doon nagkaroon ng justisya. Salamat sa Diyos. At yan, magtuloy-tuloy na. Magilig muna tayo sa balita. Po, ito, salita lang. Wala na tayong ano. Isasalang na sa paglilitis ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dyan ang pagkumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa lahat ng charges laban kay Duterte para po sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Batay sa mga iniharap na ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig nationwide at itinuturing na mastermind si Duterte. Nakatutok live si JP Soriano. JP. At Vicky, Emil at Mel at sa laman nga ng mahigit 50-page na dokumento ang paliwanag ng ICC Chamber kung bakit nila pinayagan na ituloy sa isang full trial ang kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at dahil nga dito tuloy na ang kaso at tuloy na ang trial para sa dating Pangulo. Isang araw matapos sabihin ng Appeals Chamber ng International Criminal Court na may jurisdiction sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Today, the judges of Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before trial chamber. Kinumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 na may basihan para isalang sa trial proper si Duterte para sa crimes against humanity of murder and attempted murder na kinakaharap niya. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the war on drugs campaign. Tatlong counts ng crimes against humanity ng murder at attempted murder ang haharapin ng dating presidente. Ang unang count ay nung mayor pa siya ng Davao City mula taong 2013 at June 2016. Mga umuloy pagpatay ito ng grupong Davao Death Squad, isang grupo ng mga pulis at sibilyan na mga kilalang hitman ni Duterte nung mayor pa siya. Ang ikalawang count ay mga pagpatay sa mga high-value target mula July 2016 and July 2017, mga panahong presidente na si Duterte. Ang ikatlong count ay yung mga umano'y pagpaslang sa mga local barangay clearance operations o Oplan-Tokhang mula July 2016 hanggang September 2018. Sabi ng korte, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig sa buong bansa noong maupo sa Malacanang si Duterte. Si Duterte raw mismo ang mastermind. The judges based their decision on the evidence and arguments
presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges, which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Haharap si Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pag-utos, pag-udyo at pagsabwatan sa mga krimen. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang humarap si Duterte sa mga pagdinig. Kung sa korte mismo o via video conference, malamang pag-usapan yan sa ICC. 539 na biktima pa rin ang magpaparticipate sa pagdinig. Sina Attorney Joel Butuyan at Gilbert Andres at Paulina Masita ng Court's Office of PBIC Counsel for Victims ang magiging kinatawan nila. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. At sa isang pahayag, natutuwa raw ang Office of the Prosecutor sa naging desisyon ng pre-trial chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang iniharap nila. Mahalagang yugto raw ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ng dating presidente. At yan muna ang latest, balik ko na sa inyo. JP, kasunod ng pagkumpirma ng pre-trial chamber 1 dun sa lahat ng charges laban kay Duterte, kailan kaya posibleng simula ng paglilitis sa kanya? Oo, Vicky, hindi yan nakasaad dun sa mismong desisyon, pero ayon kay ICC Accredited Counsel Gilbert Andres, isa sa mga common legal counsel ng mga biktima o complainant, meron daw preparation stage na pwedeng abutin ng 6 na buwan at pwede ring abutin ng mahigit ng 1.5 taon. So kung matutupad daw o kung matutuloy daw yan, kung 6 na buwan, pwede mag-upisa ang mismong trial ng October ngayong taon o kaya October ng 2027. Vicky. Pwede pa rin bang i-waive ni Duterte ang karapatan niyang humarap sa mga pagdinig? Walang nakasaad na hindi niya pwedeng i-waive yung kanyang pagharap, pero nakasaad dun sa desisyon na talagang gusto ng pre-trial chamber na humarap ang dating Pangulo sa pagdinig na ito. Kailangan daw na humarap siya. Yun yung kanilang eksaktong pag-describe dun sa kanilang desisyon. Pero kung ito ay i-waive ng dating Pangulo, that remains to be seen publicly. JP, ano naman ang mangyayari dun sa tinawag na co-perpetrators ni Duterte? Posible bang maglabas ng arrest warrant ang ICC sa kanila? Alam mo, yung nakatuon kasi yung desisyon ngayon ng ICC, Vicky, doon sa pananagutan ng dating Pangulo. In fact, may clarification pa sila na ang desisyong ito na inilabas nila ay sesentro lang mismo sa mga naging nakita nilang pananagutan ng dating Pangulo. Although itong si Attorney Conti, yung isa sa mga legal counsel ng mga biktima, dati nang sinabi na bahala na ang ICC kung sila ay magbibigay o maglalabas ng arrest warrant sa mga umano'y co-perpetrators o kasabwat ng dating Pangulo. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Inasahan. So, tuloy-tuloy na. Kasi yung huling apela ni Tatay Digong ng Davao, wala raw jurisdiction ang ICC sa kanyang kaso. So, sa mga lumabas sa mga balita, sa social media, balita, kasi tinanggal ni Duterte ang Pilipinas sa ICC ng 2019. So, yung nakalagay na nababasa ko sa mga social media, from 2011 up to 2019. Yan 2018, yung narinig natin sa balita. Yung lahat ng kaso niyang yun, pagpatay, krimen, and so forth and so on, yun ang lilitisin. Pero sobra pa sa 2019, hindi nila pagkikialaman kasi nga
wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kasi nga bago umalis sa posisyon itong si Matandang Duterte, tinanggal na niya ang Pilipinas. Tinanggal na niya kaya hindi na tayo miyembro kaya sinasabi nga ng mga iba, total, ibang administrasyon naman, balik niya. Pero si Marcos, wala naman tayong narinig sa kanya, no? Pero ang maganda rito, tiniyak ng ICC na meron silang jurisdiction. Yan. Ito si Babalina, si Mapanirang kapatid, si Amy Marcos. Nagpuputak na naman. Yung Tatay Digong niya raw, hindi na niya makikita. Sabi nga sa social media, sigurado kaya ang Tatay Digong mo siya. May laman yon. May laman. Sabi ng iba, hindi magpalit ka ng apelyido. Yan ang Mapanirang Amy Marcos. So, kung tawagin naman ng sa social media ay Babalina. Okay? Alam nyo, ang nangyari kasi dyan, walang nakuha kasi justisya sa Pilipinas yung mga biktima. Yan lang po, kasi, ganyan lang kasi hindi kayo mga DDS, ano. Kaya tumakbo sila sa ICC. Ngayon sa ICC, dininig po sila. So, karapatan nilang magsampa ng kaso eh. Sinasabi niya, meron mang batas sa panahon ng inyong po na si Digong Duterte, wala. Binasak niya lahat ang mga batas. Number 1, human rights violators. Paano ka? Mas maganda dyan, umarap na lang siya sa hearing. Harapin na lang niya ang kanyang mga binibintang sa kanya. Alam nyo, ang pwede lang sumangga, parang ito nga na kanyaring matiga si kunwari, pero laing mayabang pero ayaw nilang marap sa hearing eh. Ito nga anak niya, ilang araw ng hearing sa Kongreso, yung 20 Congress, hindi siya pumupunta. Sa social media sa nagpuputak na kinukontra niya yung mga ebidensya. Diba? Dapat tumarap siya. Ilang abogado din nabasa ko eh. Kasama na nga si Atty. Mel Santa Maria eh. Mas mahirap umarap ka, sabi niya. Para ikaw mismo. Parang yung tatay niya, dapat tumarap siya. Tiba-tiba na naman si Kaufman yan. Siguro, yumama si Kaufman sa kanya. Pero wala pang naipapanalo si Kaufman eh. Pero mahalaga kay Kaufman dyan, yung tiba-tiba. Yung tiba-tiba, ngayon, alam niyo yung, kaya, napakahirap kasi yung mga video kasi ni Duterte nung araw eh. Ang yabang niya kasi eh. Ano sabi niya sa mga video niya? Sige, punta na kayo dito. Ngayon din, sabi niya. Imbestigahin niyo na ako. Sasampalin ko yan, sabi niya pa. Makaratingan, sasampalin ko pa rin sila doon, sabi niya. Ang tanong, may nasampal na ba siya? Yung yabang nila. Sabi nga ni dating Johnny Enrile, yung bangungot nilang yan, sila yung may gawa niyan. Nabubuhay pa si Johnny Enrile. Bangungot, sabi ni Johnny Enrile. Bagamat si Johnny Enrile nung araw, kaibigan niya raw pala yan. Pero yung nangyari kay Digong, silang gumawa niyan, sabi niya eh. Di ba pinagbibintangan nila si Marcos na nasabwat daw ang ICC, pinagitnap daw. Kaya sumagot si Enrile nung araw. Ano sabi niya? Silang gumawa ng bangungot nila eh. Totoo nga naman.
Kaya alam niyo po, kaya lahat ng apela ni Kaufman ay hindi lumusot kasi nga yung mga nakarang mga hearing niya, ultimo video niya pinapalabas Kumbaga, ganito Duterte versus Duterte. Paano titibagin ni Duterte yung mga video niya mismo? Siya mismo nagutos, pumatay ng tao. Kumbaga, amunin pang lumaban. Pag lumaban, patayin nyo, sabi niya, ngayon, sino yung yung tuta niya, yung aso niya, wow, sino yan? Si Bato, si Batugan. Siya PNP chief to, si Batugan Yan, nasa si Batugan, hindi nagtatago. Siya rin, meron siyang video, pinagkita rin. Ay, malala siya. Bukod sa patayin nyo kanya, sunugin nyo pa, sabi niya Grabe. Talagang mga ano sila, mga sa demonyo talaga sila, mga demonyo. Hindi lang patay, sunugin pa, sabi ni Bato. Naalala ko yung sabi niya kay dating Senator Trillanes, make my day, go ahead, Trillanes. Gusto mo ikaw pa magposa sa akin pagdating ng ICC. Narinig niya lang Ombudsman Crispin Remulla na meron siyang warrant of arrest. Ala na, mag-open na ang Senado noong November. Wala na. Hindi na siya nagpakita. Pero ang sabi ni Remulla ng DILG, yung si Jombic, nandyan lang sa Davao niya, paikot-ikot lang sa Davao. Alam niyo, ganito lang kasi. Ako, meron akong duda dyan. Alam niya na palang nasa Davao yan. Kung talagang merong warrant of arrest, ba't hindi niya kunin sa kuya niya? Crispin tama, si Ombudsman Remulla. Ba't di niya kunin yung warrant of arrest? At iserve niya sa Davao. Kung talagang paikot, na ilang beses ko na napanood yung, kaya si Trillanes, binati ko si itong siya John Vic Remulla, puro lang dunga nga ito, sabi niya Pinasandahan niya Oo nga naman, John Vic Remulla ng DILG, kung meron kang warrant of arrest yan, kung nasa Davao lang yan, ba't hindi mo kunin sa kuya mo? Yung Ombudsman Esos, Crispin Remulla. Pati, kunin mo si Batugan sa Davao. Yan. Sabi ni Batugan nung araw, sasama ko sa Davao yan. Isasama ko sa ICC. Pero, nagtago na. Pero itong isa kaututan dila nila si Bongo, kung sakali ako, sabi niya, anda ako samahan doon si Tatay Digong, alam nyo, sa gandikit yan Ito si Bato, kunwari lang sa gandikit niya, kandikit niya si Lustay, si Piatos. Yan ang kandikit naman ni Bato. Diba, pinayuhan pa siya, Bato, magtago ka. Pumanap ka ng magaling na abogado, sabi niya. Yung problema, ang ibabayad. Meron ba siyang 150 million? kada buwan. Huwag na kayo magtaka kay Sara tsaka kay Dico, maraming pera yan. Sabi ni Sara Trillanes, itong Eric, nakita, puro milyon ang pinag-uusapan. Sana kung 1 milyon lang, hindi ba? Ang daming milyon. Kaya hindi sila kakapusin. Kaya maswerte ito si Kaufman. Tiba-tiba si Kaufman. Pero masakit niya. Kayong mga DDS, wala na kayong magawa. Hindi naman kayo pwede magdasal sa Diyos. So, nanguna, yung Diyos na may gawa ng langit lupa. Minura ng inyong po na si Tandang Duterte. Alam ko sino magaling pati Diyos dinamay.
Talaga napakawalang niya. Pati si Jesus nila ito pagpapako sa cross. Hindi niya ba alam yung pagpapako sa cross ni Jesus? Kaligtasan ng humanity yun. Pero sabi niya, walang bilib. Hindi raw sa bilib siya nangyari kay Jesus sa pagpapako sa cross. Tangina kayo, minura pa si Jesus. Kung ako'y pako niyo sa cross, susunugin ko kayo. Ang loko-loko talaga. Ayan. So, maganda yan ang attend man siya o hindi siya attend o video o whatever. Bahala na siya. Well, yung isang video na napanood ko, sabi niya, the rest of my life, doon na niya uubusin sa ICC. Hindi ko alam bakit pa nila gustong umuwi. Siya na nga nagsabi, uubusin na niya yung buhay niya sa ICC. Kaya salamat sa Panginoon Diyos na ang Diyos nang kumikilos niyan eh. Sa totoo lang, ang Panginoon Diyos nang kumikilos niyan. Unang-una, sino ba nagtatag ng gobyerno? Ang Diyos. Ang sino nagtatag ng gobyerno ni Bongbong Marcos? Ang Diyos. Pero kinakalaban niya si Bongbong. O, hindi kinakalaban niya ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nagtatag. Kaya babasahin ko po sa video bago tayo magtapos. Ganito po nakasulat sa Roma chapter 13 verse 1. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sino mo bang pinuno ng pamahalaan? Hindi si Bongbong. Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiirap. Nakita niyo? Ang Diyos pala ang nagtatag. Ngayon, ayaw niya magpasakop kay Bongbong eh. Sabi niya nga kay Bongbong eh, adik. Oh, isipin niyo, nagpapasakop ba yung ganyan? Hindi na inagawa kapangyarihan kay Bongbong. Kaya, mocking God, ang tawag dyan. Ayaw niya magpasakop sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ni Pablo. Oh, verse 2. Kaya nga, ang umaamak, ang lumalabas sa pamahalaan ay umaamak sa itinalaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. Lumalaban niya, sabi niya, lumalaban sa pamahalaan. Oh. Ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Sino talaga kay Bongbong? Ang Diyos, kinakalaban mo si Bongbong, kinakalaban mo ang Diyos, making God dyan. Ngayon, nasabi niya doon siya, pinapasa Diyos na lang daw. Kaya sabi ng mga biron, sino kaya Diyos ang tinutukoy nito? Siguro, alam niyo na kung sino ang Diyos niya. Kung hindi si Satanas, kasi Diyos din naman si Satanas, si 2 Korinto 4:4. Basahin ko po. Sabi ni Pablo, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamahan o si Satanas yan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng salita ng Diyos tungkol sa kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Wala silang makitang liwanag. Wala. Kasi Diablo sila. Diablo sila. Ayan. So, magtuloy-tuloy na. Ayan, narinig nyo naman sa balita. Ay, sabi nga yung mga mga nababasa ko. Only pag na-sentensya ka ng ICC is 40 years. Ilang taon na ba si Duterte? 80. Kaya sabi nga ng ibang mga vlogger, diyan ka na mamamatay. So, nasa Diyos pa rin ang lahat ng yan. Nasa kanya, kay Duterte naman niya, kung gusto niya magsisi, magbalik loob sa Panginoon Diyos. Nasa kanya, kanya lang. Wala kang makita ng anuman bakas ng mukha niya ang pagsisisi. Opo, sige.
matakot po tayo sa gobyerno kasi ang Diyos pala nagtalaga ng gobyerno. Pag lumaban tayo sa gobyerno, lumaban tayo sa Diyos at kasalanan niya. Pag kinalaban mo ang gobyerno, kinalaban mo ang itinalaga ng Diyos. Eh, sino bang gobyerno ngayon? Hindi si Bongbong. Sige po, hanggang dito na lamang po, no? God bless us all. Lagi niyo po kayong manalangin, lalo na ngayon napakahirap na ng panahon sa taas ng mga bilihin, ano? God bless us all po. Kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Wala pong personalan, wala pong political color ito. Biblia at ang mga nangyayari sa ating paligid. Babayo.